Emotion. Weather. Butterfly. So, yung sa physical, alam natin kung sino dito ang mga nabubugbog. May nabubugbog po ba dito? Wala. Mga nabubugbog ng pagmamahal lang. Mahal lang. Gumaganda lang po kasi ngayon. Gumaganda na. Mga sinasampal, mga napapaso ng mga sigarilyo, mga asawa, sa bulog, may mga ganun, inuunod sa semento. Meron naman, syempre. Para po pala na kung sobrang consumption namin. Yung nalagpog mo. Bakit talagang meron pa din? Kasi di ba, sa Biblia, bawal ba tayo naman, di ba? Kung alam na lang, siyempre, gano'n din sa pagbog na sa mga Totoo ka na lang na magbago. Masakit pala, alam na. Bawal pa rin tayo. Bawal tayo eh. So, yun po yung mga sakot po ng physical. So, pagka sa physical po kasi, yung makikita lang sa labas po yun. Mga masa, mga gasgas, ganun po. Eh, kailangan din po, pagka victim po kayo ng physical abuse, kailangan po magpa-medical legal po kayo. Kasi kahit sabihin niyo sa akin na araw-araw kayong binubugbog, almusal, tanghalian niyo, bugbog pa din, pero wala kayong ipakita na medical legal sa akin, wala po tayong magiging ebidensya. At sa medical legal, makukuha lang po natin sila sa public hospital dapat. Hindi po siya pwede sa private. Kasi paano kung bayaran mo lang sa private? 1,000, sabihin mo, putok ang ulo ko. 1,000, sabihin mo, may sugat ako sa ganito. O, di ilalagyan nila. Pero sa public kasi, pagka wala naman talagang makita, na kahit anong basa, o basta sa katawan mo ninyo, wala po silang ilalagay. Tapos, yung medical legal po, kailangan within 24 hours po ninyo magawa. Hindi po pwede na dahil may kakilala ka sa Santa Maria o kaya sa Johnny Hospital, ang gagawin mo, Wednesday na lang, pupunta kahit Sabado, nangyari. Hindi pwede yun. Kasi kahit makakuha ka ng medical legal, titignan kung kailan nangyari. Sabado ng gabi. Eh, ang nakalagay sa medical legal mo, Wednesday ka lang nagpunta. Dismiss na po yung kaso. Masasayang lang. So, yung iba kasi, ganun. Kilala ko naman si ganito na lang ako pupunta kasi i-issuehan ka din naman nila ako. So, pagka in-issuehan, meron pinakita sa amin, hindi gagawin natin. Pero pagdating sa court, doon pa lang, binasa na, balik agad ng holder. Hindi na po siya hindi na tataas po sa court. Sa fiscal pa lang, sa prosecutor's office pa lang, eh, wala na. Dismiss na po yung kaso. At pagka ganun po, hindi po kasi kayo pwede na mag-file ulit ng kaso na kapareho. Kasi, magiging double jeopardy po yun. Yun po yung tawag doon. Ibig sabihin, ang isang tao kasi pag na-dismiss po yung kaso na pinailin nyo, hindi pwedeng dulo-dulo. Kasi mali-dismiss ulit yun. So, dapat, kung talagang decidido kayo na mag-file ng kaso, at talagang hindi na ninyo mahal, wala nang balikan, kahit anong gawin lood, eh, yun na. Kasi minsan, di ba, pag tayo nasuntok, o ano, galit na galit tayo, ay, wala na tayong pakialam, pero kinabukasan na isip mo, sino magbibigay ng baong neto, sino magpapakain sa pamilya, o eh, papatawarin na naman. Kaya kung yan mo, tulungan sa'yo, hindi pagbibigyan na naman. So, dapat, kung talagang desidido na po talaga. So, yun. Sa physical, kailangan po, merong medical legal. Tapos, yung lagi ko sinasabi sa mga nanay, mga ano ninyo, kasama nyo, na dapat, kung wala naman kayong balak na mag-file ng kaso, pero kung kayo araw-araw, magpunta naman sa ospital, magpahingin kayo. Kasi yung mga record na nandun sa ospital, kung kailan kayo
mali ng buto dyan. O, pagka nagpunta kasi kayo ng hospital, i-record kasi nila yun. O, pag naipon yun, at talagang wala na kayong balak na patawarin pa at kakasuhan na ninyo, o, kuhanin ninyo lahat doon. Hindi naman obligado na nagpa-medical legal ka ngayon, kukunin mo agad yung result. Hindi po, hayaan mo nandun na lang. Basta tanda mo yung date kung kailangan pumunta. Tapos pagka talagang ready na, at totoo na yan, kuhanin ninyo, o malay nyo ganun kabigat, ay ganun kakapal. Ilang counts yun? Oo. Eh sa 15 years na pagsasama nyo, walang isang araw na hindi nakaligtan. Ano? Eh paano yun? Talaga. So ilang counts na po yun? So halimbawa, ang piyansa ng 926 natin is nasa 80,100 plus. O times 10, kahit sabihin mo, malaki na yun. O diba? Sa 15 years, baka ganun kakapal, baka milyon na ang piyansa. Hindi na makakalabas po yun. Kasi may iba, kung kailan, titik lang, napula lang, doon pakakasuhan. O, magre-reklamo sa akin. Bakit? Bakit ang piyansa ng asawa ko 3,000 lang? Eh, di ba ang 926 to 80 to 100,000 plus pa ang piyansa? Eh, kasi titik lang eh. Tapos isa lang nga, hindi ko legal ang pinakita. Eh, saan naman kukuha ng iba pa? Ipapataw sa kanya, eh, yun lang. Pag is like physical injuries, tapos iisa lang ang medical legal mo, yun ang pagkakawakan ng court na isang beses ka lang, sinagi ng asawa mo na pitik lang, nagkaso. Parang sabihin, balat siguro sa mga asawa na to. O sige, parang hindi pa sayang 10,000 ang piyansa niya. It's like physical injuries. Kahit na, ang pagkukuhanan niya, ni araw-araw ay bugbog ang sinasalubong ng asawa mo. Kasi isa lang po yung naibigay natin ng ebidensya. Ibig sabihin nun, pag nagsampa ka po ng kaso ngayon, kailangan po talagang mabigat yung ebidensya. Kung talagang gusto ninyo mas mabigat nito ang parusa, no? So, hindi ko po kasalanan yun, no? Baka mamaya, hindi naman niya alam, 3,000 lang, nakalaya tuloy yun, ng babae tuloy ng iba, hindi ba mainuwian, ano? O, hindi po namin kasalanan yun. Kundi, dahil sa ebidensya, mababaw lang po ang naging parusa. Yun po yun. So, nagets po natin ang physical. Ang pangalawa po, psychological. Dati, kapag ikaw ay nabubog na ng asawa mo, pwede na natin dinagdag yung psychological abuse. Kasi pag tayo nabubog, nagkakaroon tayo ng trauma. Na-stress tayo, na-depress tayo. Kaya lang din, may ibang asawa kasi na hindi lang bubog. Pero sobra yung bibig. Anong sinasabi sa inyo? Mataba, malamunin, isip bata, pokpok, lawlaw, ano ba? Maluwag, may nagsasabi ka ng gano'n, makaabo, pagka sinabihan kayo ng lawlaw ng mga asawa nyo, ang isasagot nyo yung mga anak nyo, kayo mag-explain dito, baka mamaya tanongin ha. Pagka sinabihan kayo ng asawa ng lawlaw, sabihin nyo, baka naman yung kanilang lumiit. No? Kasi tayo, pag nanganak tayo, bumabalik yan sa, sa dati, diba? Kasi sabi nga nila, elastic daw yung sa atin. So, ibig sabihin, hindi nalalawlaw yan. Baka kanila yung lumiit. So, sa dami kung saan pinag-amin. Kaya lang, may mga asawa na hindi naman pwedeng sabihin yun sa asawa at baka anong sasagot ko. Nakakasmalmalin, di ba? Kaya lang kung nagbibiruan kayo ng ganun, kaya nang akala nila biro lang sa inyo yun, pero nasasaktan pala kayo ni Vincent. Pwede naman ninyong sagutin yung asawa nyo, di ba? Kaya lang yun nga, hindi tayo pare-parehas, hindi tayo lahat malakas ang loob para sagutin sila, di ba? Hindi kayo sabihin, mabaho, mas mabaho daw yung kabit niya. Kaya syempre tayo, may mga anak tayo, nag-aalaga ng anak, namamalengke. Tapos pag-uwi natin, si Basi agad ang gagawin ng asawa niyo. Ay syempre meron na ang buwang bumahamoy at saka maasim-asim, di ba? Kasi walang ligo eh. Pero si kabit kasi, pagka pinuntahan niya, syempre, alam mo, programa, di ba? Oo, hindi naman pati daw nito, programa, para walang maamoy. Pero pag nagkaanak din sila, baka mas masawal pa, di ba? Kaya hindi pwede iparehas o ikumpara ang asawa at saka kabit kasi magkaiba yun. Ano kayo sa part na yun? Mapalalaki o mapababae ang anak ko ngayon, kailangan po kayong mga nanay ang naglilinis sa kanila at nagbibigis. Sinasabi na, ako lang, at ikaw ang pwedeng humawak nito. Ituro ninyo kung ano yung parte ng katawan nila na kayo lang ang pwedeng humawak. No? Kasi kahit kasi yung paulit-ulit naman itong ginagawa ko, huwag po kayong
natin, di ba? Hinahawakan niya si Tito ni Kuya. Hindi ibig sabihin, wala na, hinahawakan niya, di wala lang. Pero pagkakanak mo, lagi mo sinasabi na, hindi pwedeng hawakan ng ibang tao, okay, magpupulidlas pa yun, iiyak pa yun. Tapos tatakbo sa sasabihin, si Tito, hinawakan yung kwet ko o yung ari ko. Pagka ganun kasi, malalaman natin agad. Masusolusyonan natin agad yung kaso na yun o yung krimen na ginawa na yun. Kaya lang, pagka ang bata hindi nagsusumbong sa inyo, patagal ng patagal, hindi na lang hawak-hawak na ipasok ng susunod. Diba, doon na lang yung malalaman kasi sasabihin ng anak niyo, ang sakit nung arin nila. Magtataka na lang kayo. Kasi doon tayo nagkakaproblema. Kasi nagkakaroon mo kayo ng kaso, kailangan ko may oras. Hawak ang anak mo. Sabi na sa bakit, kahit walang bra. Tapos yung tatay na, ay magdala ka ng pulutan dito. O yung anak mo, pag yuko, kita yung dede, yung mga kainuman ng tatay niya, demonyo na. Pagpasok ng anak mo sa CR, sinulan. Ang nangyayari. Kaya nagkakaroon ng mga ganong pangyayari. Kung paano magdala ng damit ng ating mga anak. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na dahil yung sa pananamit lang. Kaya lang, yun na, kasi nagmumula yun. Nasanay, wala nang parang nagsasabi na bawal yan, hindi ganyan yan. Walang nagbuko. Ganun po yun. Ang pangano naman po, yung mga, lahat ba kayo, lahat pagka may sinabi ng anak ninyo, bibili ninyo. Hindi naman po. May ibang mga nanay, kasi magkano lang laruan, 5 pesos, 10 pesos, kaya pa natin kasi bibigay yun. Kaya lang, pagka sinanay din natin yung mga anak natin, pagka nagkaroon ka ng anak, lukot naman mo yan. Magkakalim mo na. Huwag mo lang dagdagan kung ano yung naging, ano ba, kung magkakasala ba. Huwag mo lang dagdagan po yun. Dapat po gawin mo na maging ano yung anak mo, maging inspirasyon mo na lang, di ba? Kasi may iba, dahil sa nabungis, ganun na lang, hindi pinag-aral ang gagawin sa anak, hindi na rin mag-aaral, o di kaya, ginagawa na lang yung anak, nakakalungkot po yun. Kasi may mga ibang tao na hindi na magka-anak, na gustong-gustong magkaroon ng anak, pero hindi sila nabiyayaan. Tapos ikaw na may anak ka, pero hindi mo naman maalagaan. Hindi po, ano yan, hindi po dahilan na mahirap ka, para hindi magmamaturuan ng magandang asal ang anak mo, at maging asal siya ng, ano yun, ng barangay, o ng ano na to. Hindi naman problema na dahil mahirap ka, magiging barumbado ka, hindi po eh. Hindi po ganun ang solusyon doon. Dapat po, itulong pa natin mismo sa kanila yung maayos, kung paano maging maayos. Diba nakikita nyo, maraming pera, sobra-sobra. Sana pupunta yung mga anak, hindi din nakapag-aaral kasi maraming pera eh. Inaasahan nila, yung pera nila, pera ng magulang sa kanila na forever yun. Pero hindi yun. So dapat yun nga, huwag ninyong ilahilan na mahirap lang kayo, kaya yung mga anak ninyo ay hindi maganda ang kinalakihan. So yun lamang po, yung ang aking may share sa inyo kasi kailangan nyo na mag